Ayan, isang magandang araw sa ating pong lahat. Social distancing or physical distancing. Ito raw ang isa sa pinakamalaking weapon natin para magtagumpay po tayo laban sa battle na ito, laban sa coronavirus. Hindi po ito option sa panahon natin ngayon. Kinakailangan na gawin po natin ito. Or else, so pwede po tayong mag-suffer. So pwede po tayong, di ba, malagay sa alanganin ng ating pong buhay. Pag sinabi pong social or physical distancing, yung keeping a safe space between yourself and the other people who are not part of your household. Hindi kasi natin sila kilala, saan ba sila nanggaling, ano bang history, background ng kanilang buhay. So marahil kapag hindi po natin i-examine at in-implement ang social distancing sa ganitong klaseng mga tao, maaaring maging carrier po tayo ng virus at maging carrier at mag-transmit yung virus from us to the people around us. So ganun ka-importante ang pagkakaroon ng social distancing. But anyway, sa spiritual battle din po natin hindi na po ito lihim, hindi na po ito bago sa katuruan ng Bible. Na kung gusto mong magtagumpay sa labang spiritual, kinakailangan mayroon ka ring ini-implement na principle sa buhay po natin. And this is a social or physical distancing sa mga taong hindi nakakatulong sa iyong pananampalataya. Marahil isa sa nagiging dahilan para hindi po tayo mag-grow spiritually, para hindi po tayo makapamuhay ng tama sa harapan ng ating pong Panginoon, kasi ang daming mga taong humihila sa iyo pabalik. Ang daming mga taong nagiging hadlang, nagiging hindrance ng iyong pananampalataya. Kaya ang advice ng Bible, kinakailangan magkaroon ka ng social distancing sa ganitong klaseng mga tao, or else hindi ka makaka-breakthrough sa iyong buhay spiritual. Okay? At mayroon po tayong kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit? Kasi ito yung reality ng buhay. Ang nagbibigay sa atin ng malaking influence sa parte ng ating pong spiritual at sa parte ng ating pong moral ay ang mga taong nagiging kasakasama po natin araw-araw, yung madalas na nagiging kasakasama po natin. In Proverbs chapter 13 verse 20, ganito pong sinasabi ng Bible, he who walk with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. So narinig po ba natin ang sinasabi po ng talata ng Bible? Ang ibig sabihin ng talatang ito, who he walk with wise men will be wise, speak about influence. Pag mababait, di ba? Ang lagi nating nakakasama, nagiging mabait din po tayo. Pero kapag ka nega, nagiging nega din po tayo. At kapag ka mahihina, nagiging mahina din po tayo. Kapag ka malalakas, nagiging malakas din po tayo. So ito yung malaking factor to mold your personal and even spiritual life. Kaya ang advice sa atin ng isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, na walang iba kundi si Solomon, we should be wise by choosing our company or even friends. In reality, itong struggle ng maraming tao ngayon, ang hindrance ng kanilang maturity and growth ay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Okay? So, mahalaga at kinakailangan na pumili po tayo ng mga tamang kaibigan. Alam niyo ba, ang introductory ng Book of Psalm is about social distancing. Okay, in Psalm chapter 1 from verses 1 to 3, ganito pong sinasabi ng Bible, blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Pag sinabing scornful, itong mga taong hindi mo kaisa, yung mga taong nangungutya sa iyo, ito yung opposite sa pananampalataya mo. So ang sabi rito, mapalad daw ang mga taong umiiwas sa kanila. Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Next verse, last part, ang sabi rito, who live also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Gusto kong ma-highlight po natin yung last part. Ang sabi po dyan, and whatever he does shall prosper.
Anong ibig sabihin nun? Yung prosperity ng buhay po natin, ano man ang ginagawa po natin, nakadepende sa taas ng mga talata. Yun po yung context. Okay? Na kapag ang kasama po natin araw-araw ay yung mga taong matutuwid, mga taong pinagpala ng Diyos, so nagiging pagpapala din po, nagiging pinagpala din po ang buhay po natin. Pero kapag hindi po natin iniwasan ng mga ganitong klase mga tao, kapag nawalan po tayo ng social distancing sa kanila, so guys, pwede po tayong mapahamak katulad po nila. Yung parable ng Panginoon patungkol sa sower, in Mark chapter 4 verses 1 to 20, isa daw sa binhi na nalaglag ay doon po sa dawagan, sa damuhan. So, isa sa dahilan kung bakit hindi tumubo at nakapamunga ang binhi na ito ng sower ay sapagkat tumubo rin sa kanyang paligid yung thorns or yung dawag, at ito yung nag-choke ng kanyang maturity. Ito yung nag-choke ng kanyang pagiging productive bilang isang crop. But anyway, ang lesson po rito ng parable na ito ay may kinalaman sa ating pong maturity at sa ating pong pagiging productive. At minsan, ang nagchochok sa atin ay ang mga taong nakapaligid sa atin. So, ang isa sa pinakamainam na dapat po nating gawin, marahil ay magkaroon po tayo ng social distancing sa ganitong klaseng mga tao. Okay? Again, in Proverbs chapter 13 verse 20, sa last part, ang sabi po dyan, but the companion of fools will be destroyed. Gusto ko sa NIV translation, ang sabi dyan sa last part, suffer harm. Kaya maraming mga sufferings, maraming mga pasakit, kapigatian, kalungkutan, kadalamhati ang nangyayari sa buhay ng maraming mga tao, sapagkat nag-uumpisa po ito sa mga taong nakapaligid sa iyo. Okay? In the book of Revelation, chapter 18, verse 4, anong sinasabi ng Bible? Yung context, ang sabi dyan, come out from her, my people, that you not be partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. Isa sa malaking command, ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, bagamat hindi ko tatalakayin yung context, ng Revelation chapter 18, gusto kong dalhin sa situation po natin ngayon, na ang sabi rito, come out from her, my people. Ang tinutukoy dito, yung mother of harlot, nanduroon yung kasamaan sa kanya, bilang isang false religion, na kapag ka nandiriyan ka daw, mahahawa ka sa kanyang mga kasamaan, mahahawa ka sa kanyang mga ginagawa. Kung anong ginagawa niya, pwede mo na rin gawin. At kung anong kanyang destination, pwede mo maging destination na rin. Kaya ang isa sa paalala at advice or command ng Panginoon sa last day saints, is to come out from them. Come out from her, my people. Bakit? Nakakahawa kasing kasalanan Kaya ang sabi po dito, that you not be partakers of her sins. So nakakahawa. At pati ang kapahamakan, nakakahawa din. Kaya ang sabi ng last part, and that you receive not of her plagues. Alright? Parang bus. Kapag kang sinasakyan mong bus, ay papunta sa bangin, kapag ka nahulog ang bus na yan, kasama kang malalaglag. At ang kinakailangan mo gawin para hindi ka mapahamak, ay mag-come out sa kapahamakan na mangyayari sa kanila. Another na verse, in 2 Corinthians chapter 6 verse 17, ang sabi ng Bible, wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Another na command ng social distancing ng Bible, wherefore come out from among them. Sino po yung subject po dito? Yaong mga taong makasalanan, yaong mga taong hindi kumikilala sa Diyos. From verses 1 ng chapter 6, makikita po natin doon na hindi po pwedeng magsama ang liwanag sa dilim. 'Di ba? Si Kristo at saka si Belial. So, ganun din po tayo kapag ka gusto mo magpasimula, mag-matured,
Di ba, maka-breakthrough sa spiritual life, ang isa sa principle na itinuturo po sa atin ng Bible ay kinakailangan, di ba, i-separate mo ang buhay mo sa mga taong hindi nagiging helpful at nagiging healthy sa iyong pananampalataya, or else po pwedeng ito yung mag-choke sa iyo. Bakit hindi ka maka-breakthrough? Bakit struggle ka pa rin sa iyong pagsunod kay Lord? Examine mo yung mga taong nakapaligid sa iyo. Baka may malaking influence ito para ma-choke ang maturity mo sa iyong pananampalataya sa Diyos. So the Bible says, okay, come out from among them. Alright? Hindi naman po ito nangangahulugan, nalalayuan mo sila at hindi mo na sila papansinin. Okay? Ang ibig sabihin lamang po rito ay magkaroon ka ng social distancing sa kanila. Keep distance, ika nga. Okay, maging friendly tayo sa kanila, pero huwag tayong makikisama sa mga ginagawa nila, sapagkat kadalasan ang pakikisama ay humahantong sa pakikisama. 'Di ba? So yung kanilang kasamaan, ginagawa mo na rin, kaya yung pakikisama ay kadalasang humahantong sa pakikisama. Kailangan mayroon tayong social or physical distancing sa mga taong hindi nagiging healthy sa ating spiritual life. We can share the gospel unto them, but run unto God quickly. Kung hindi nila tatanggapin, kapag ka hindi, di ba, nagiging healthy at nagiging helpful sila sa iyong pananampalataya, sa kabilang nag-share ka sa kanila ng gospel, so what we need to do is to separate. Okay? For us to grow at magpatuloy ang mga napasimulan po natin sa ating pong Panginoon. And again, in Proverbs chapter 13 verse 20, who he walk with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed or will suffer harm. So mga minamahal kong kapatid, maging matalino po tayo sa mga panahong ito. Maraming mga tao na wala pong hangarin kundi hadlangan ka. At kinakailangan, kung mayroon kang kung i-associate po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga buhay sa mga tao, piliin po natin ang mga taong ito. Ito yung mga taong mag-encourage sa iyo, magpapalakas sa iyo, diba? Tutulong sa iyo sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong journey sa buhay patungo sa mga pangako ng ating pong Panginoon. So guys, keep distance or social distancing. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos sa araw na ito.